Last week po, last week ba? Tama. Last week, meron tayo. Si Pastora ang chef. Ano naalala nyo si Shineri Pastora? Parang, lumuko lahat eh. Ano nga pa yun? May naalala ba kayo? Diba, pinong ano niya, yung about time. Yung, ano ba yung katotohanan about time. Ang aking, tama na. Ang aking natanggap nun is, ang katotohanan is, ang Lord is eternal. Wala siyang time limit. Wala siyang, outside of time siya. But ang tao is, limited tayo ng time. Amen. Wala naman dito siguro unlimited, no? Yung mang-inasal lang may unlimited. Pero yung time natin dito, limited lang. Amen. Kaya, napakahalaga na malaman natin yun. Maintindihan natin yun. Kasi, katulad na sinabi ko, alam ko, last na nagsalita ako, is, ayan ang unang-unang lies ng kaaway. Na meron pa tayong time. Meron pa tayong time para magbago. Meron pa tayong time para magsisi. Pero, tandaan natin, hindi natin nahawak ng oras natin. Amen? Kasi anytime, pwede tayong mawala sa mundo. Diba? Kaya, hindi bukas para mag-repent, hindi para next week na lang ako mag-repent. Next year na lang, pag meron na New Year's resolution. Hindi. Ang tamang oras is now. Pag kinumbit tayo ng Lord, mag-react agad tayo, sumunod agad tayo, para, diba, kasi hindi nga tayo, constraint tayo ng time. Amen? Amen. Ang ating pag-aaralan ngayon, sa about future naman. Kaya na present ngayon. Hindi pa po aga naka-on. Hindi naka-on. Paano yung on? Yun. Sabi dito, focus on your future and God's great plan. Napakalaga ba na malaman natin yung future natin? Yes. Diba kasi, ayun doon naman tayo pupunta eh, diba? Napakalaga kasi dahil hanggat hindi natin nakikita yung future natin, wala tayong pag-asa, wala tayong hope. Kaya ka lang naman nagkakaroon ng ano, diba? Kapag ang tinatanaw natin, pag meron tayong Judith, ang tinatanaw natin yung future natin, kailan ba ako sa sweldo? Kasi yun yung hope natin na makabayad ng ating mga due date. Di ba? Ayun yung tinatanaw natin. Kung wala tayong tinatanaw na sweldo, walang future. Kasi wala tayong pambayad. Kaya, di ba? Sa tinatanaw na, ay, kailangan magtipid muna ako ngayon dahil sa sinsi pa yung sweldo. Meron agad tayong tinatanaw na future. And then, ibang future naman yung tinatawin natin. Ito tungkol to sa Lord. At ang kanyang mga plano. Maganda ba yung plano ng Lord sa atin? Yes. Amen. Yan. Ano introduction. In this study, we learn how to live well and enjoy God's promises. Alam ba natin yung mga promises ng Lord? Amen. Alam natin. Naiintindihan naman natin. Amen. Kasi kapag hindi natin naiintindihan, parang siya-chop-chop natin yung promises ng Lord. Di natin na alam kung bakit niya ibibigay yung promises na yun. Kailangan alamin natin yung requirement. Bawat promises may requirement. Alam niyo ba yun? Hindi naman pwedeng ibibigay walang requirement. Di ba sabi dun sa Matthew 6:33, hindi naman all things work, lahat ng ito ay pagkakaloob sa'yo. Yun lang yung ating iniintindihan. Di ba? Dapat, why not yung requirement? Ano yung requirement? Seek Him first. His kingdom and His righteousness. Tsaka lang na natin makukuha yung promise na binigay niya sa atin. Hindi tayo pwedeng tumalon. Amen? Kaya napakalaga na maintindihan natin, malaman natin yung promises niya. At kung paano ito makukuha. Diba? May requirements. Sabi dito, you are loved by God. He knows your name. Amen? Individually, alam ng Lord kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Hindi niya lang favorite si Pastora. Kasi lalo ba, si Lord may favoritism. Ba't yung nagpapala ako, hindi. Siguro favorite siya ni Lord. Hindi. Diba, meron kanya-kanya tayong assignment. Kaya siguro binigay sa kanya kasi iba yung assignment niya. Iba sa assignment natin. Kaya, hindi naman ibig sabihin binigyan siya nito, favorite ka siya ni Lord. Kanya-kanya tayong assignment. Amen?
Baka pag binigay sa iyo, di mo magawa yung assignment. Diba? Sayang naman. Sayang naman. He has a plan for your life. Get helpful advice, encouragement, and hope for a life well lived in 2020, 2025 and beyond. Amen ba kayo doon? Yes. Amen. Hindi lang ngayon 2021, 2025, kundi beyond pa dito. Sabi, Pastor Wilbert Burcha declares that 2025 is the year of kingdom explosion. Hindi tayo tataba kasi baka isipin yung kingdom explosion. Hindi tayo magsitabaan. Hindi yun sabihin nun, magiging tayo, magiging maingay tayo. Magiging nag-advance tayo. Sabi dito ay by leading towards our destiny. Sabi sa katabi mo, destiny. Destiny. Ayan yung pupuntahan natin. Kaya kailangan nating alamin. Kasi hindi natin malalaman yung destiny natin kung hindi natin alam yung future natin. Amen? Are we stuck in failures? Tanong ko sa inyo. Unang-unang tanong pala, ano ba yung failure? Tanungin ko si Risha. Risha, para sa'yo, ano yung failure? Mga hindi tapos na gawain. Kunyari, lutusan ka ng mama mo, hindi mo natapos, failure ka gano'n. Failure. Diba, Jake, sa'yo? Ang sa'yo na ba yung failure? Pangdik. Sige. Pangdik ka? Pinagano mo lang Ang sa'yo, ano ba yung failure? Naiintindihan pero may... Kaya tinatanong ko sa inyo, para isang page lang tayo. Kasi hindi natin naiintindihan yung pinag-usapan natin failure. Kasi iba kasi, ang ibig sabihin ng failure, kapag yung pangarap ko hindi natupad, failure ako. Kapag yung crush ko hindi ako sinagot, failure ako. Hindi ako yung exam ko, bumagsak ako, failure ako. Ganun ba yung kaisipan natin ng failure? Pag hindi ko nakuha yung pinapangarap kong sasakyan o kaya bahay, failure ako. Ganun ba yung pagkakaintindi natin ng failure? Failure, yung mga bagay na na kabaliktaran na inaasahan. Amen. Yung failure na pinapaliwan natin, ito yung failure ng hinahabol natin yung standard ng mundo. Kasi pag sinabing standard ng mundo, dapat meron kang ganito para sabihin ng tao na successful ka. Ayun yung tawag na natural mind. Kapag hindi mo nakamtan yung pangarap mo, hindi yung pangarap ng Lord sa'yo, feel natin failure tayo. Pero yun yung standard ng mundo. Kasi kinukumpara natin yung sarili natin sa ibang tao. Ang sinasabi kong failure dito is yung kalooban ng Lord, hindi natin nasusunod. Every time na hindi natin nagagawa ang kalooban ng Lord, failure tayo. Amen? Iyon yung spiritual mind. O ngayon, alam na natin, medyo nagkakaintindihan tayo, ibang failure yung usapan natin dito. Yung cycle of sin. Na hindi tayo stack up tayo doon. Diba? Ano ba yung cycle of sin? Na-realize mo na mali ako. Nagsisi ka, ginawa mo, patas magsisi. Bago ka, tapos inayos mo, at pagdating ng mga ilang panahon, balik ka na naman dun sa kasalanan na yun pa rin. Tapos marirealize mo na mali ka, sisisi ka, tapos magbabago ka, tapos pagdating na naman na, ayun na naman yung kasalanan na kababagsakan mo. Ayun yung cycle of failure. Actually, ang cycle ng failure is, lahat ng failure natin dito sa mundo is nagsisimula sa spiritual. Amen? Yes. Lahat ng failure natin sa mundo. Bakit? Kasi lahat ng bagay mula sa spiritual. Amen? Bakit ba nagkaroon ng sakit ang mga tao? Bakit pumasok ang sakit sa tao? Dahil sa kasalanan. Diba? Nagkaroon ng curse dahil sa kasalanan ng nila Eva at Adan, ng humanity. Kaya pumasok lahat ng klase ng failure sa mundo. At yung mundo ngayon ay gumagawa sila ng sarili nilang standard. Na kailangan, ito yung standard ng mundo na para sabihin natin na successful tayo.
Amen? At hindi yung standard natin. Sabi sa pagdating mo, hindi yung standard natin. Amen? Are we stuck in failures? Are we stuck in the cycle of sin? Wala naman siguro dito. Amen? Kung meron tayong pinagdadaanan, naniniwala ako na ito yung right time para mag-decide tayo na ano ba yung dahilan kung bakit, di ba, may root cause kasi lahat ng bagay kung bakit natin na gagawa ulit yung ganung klaseng kasalanan. Amen? This message help us to focus on what important and God's future for us. Sabi, learn how to overcome our internal battles. Amen? Our will. Sabi nga ni Pastor Cyrus, hindi Jake Cyrus, Pastor Cyrus Gomez, sabi niya, ang battle daw, hindi daw nagsisimula sa mind. Nagmumula yan sa desire. Kasi una yan, ano ba yung desire mo? Kasi pupunta sa isip natin. At tsaka lang natin na dalawa. Amen? Kaya ang internal battles natin, yung ating will. Amen? At, sabi dito, and focus our mind on the future. Amen? Jeremiah 29, pasensya na kayo kasi gabi pa akong ngungu eh. Amen? Bago tayo pagpatuloy, pag-pray natin muna. Amen? Introduction pa lang yun. Amen? Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na patuloy, Lord, na makikinig kami, Lord, sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, na i-open mo, Lord, ang aming spirit upang matanggap, Panginoon, ang iyong mga salita. At bigyan mo kami, Lord, ng spirit of understanding, Panginoon, upang maintindihan namin, Lord, ang message mo, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Maraming salamat. Bigyan mo kami, Lord, ng grace upang magawa namin ito, Lord. Wisdom, magawa namin ito, Lord, upang magawa namin ng tama, accurate, Panginoon, ang mga instruction sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samudalahin sa tayong pangalan Jesus. Amen. Dapat nga, kagabi, text na kay Pastor eh. Parang nilalamig ako. Batik nilalamig ako. Pray mo ako. Kasi ako biseta bukas. Pero sabi ni Majik sa akin, kaya mo ba? Sabi ko, si Lord ang bahala. Pero bago ako matulog na gabi, sabi ko, Lord, palakasin mo ako pagising ko ng umaga. Pagdating ng umaga, kahit may sipon, pero medyo okay na yung pakaramdam ko. Hindi na ako nilalamig. Parang, hindi kahit kasi pag nagumot ako, parang may silot ako sa loob. Amen. Pakibasa po Jeremiah 29 verse 10 to 14. Thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, and I will fulfill to you my promise, and bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord. And I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord. And I will bring you back to the place from which I sent you into exile. Amen. Sa Jeremiah, minsan ang naririnig natin dito yung Jeremiah 29:11 nang pero din natin nilabasa yung kabuuan konteksto. Sabi dito, para ang requirement is, you will seek me and you will find me. Kaya nga natin mag-seek. Hindi yung, Lord, bigyan mo. Parang ginagawa natin nga si Lord, yung loto. Yung parang gano'n gusto natin nakajakpat lagi. Diba? Pero ayaw nating sundin yung proseso. May proseso at kailangan tayong dumaan sa proseso. Kasi, bakit mahalaga yung proseso? Para mabuild yung karakter natin. Kasi mahirap tumanggap ng pagpapala na hindi nabuild yung ating karakter. Kasi it will destroy us. Amen? It will destroy us. Sabi, mostly Christian live by their own rules. Ikaw ang hari ng buhay ko. Ang natural mind. That why it always fail. Kaya lang lagi tayong nag-fail dahil ang ginagamit natin is our natural mind. Amen? Natural mind. Bisang pag-aaralan natin yan, yung tungkol sa natural mind, kasi medyo mahaba yun, parang 2 araw yata, tinake up ni Pastor Cyrus yun. Tama ba? About the natural mind, tsaka mind of Christ.
2 araw, 1 araw niyang maghapon. Kaya niyo ba yun? Maghapon natin take upin yun. Dahil papasadahan lang natin. Si Pastoral Balado. We must live on God's rule. Christ's mind, so we will become victorious. Amen? Kaya tayo nanatalo sa isang laban, sa isang laro. Kasi unang-una, ang laro natin ay gumagawa tayo ng sarili nating rules. Pag sa basketball ba yung pwede bang may sarili kang rules? Kunyari, binalya mo, sabihin mo, hindi offensive yun. Ito rule ko yun eh. Pwede ba yun? May eject ka agad doon, sabihin sa inyo, technical. Diba? Kailangan sumunod ka dun sa rule ng game. Amen? Yung sa committee, sa referee. Kasi pag hindi mo ginawa yun, anong mangyayari sa'yo? Matuthrown out ka, madidisqualify ka. Kasi sarili mong rule lang ginagamit mo. Pag ang tawag doon, larong kalye. Nakita na ba kayo larong kalye? Basketball na may kasamang wrestling? Yun ang larong kalye. Nakanood ako nun, magbabalyahan talaga ang papatayan sa court. Ayun yung lang. Pero pag sa professional game, may set ng rules na kailangan sundin. At pag hindi na sundin, madidisqualify tayo. Ganun din ang rule ng Lord. Kapag hindi na tayo sumunod sa rule ng Lord, madidisqualify tayo. Pag ang kalooban natin na masusunod, at di kalooban ng Lord, madidisqualify tayo. Gusto nyo ba madisqualify? Ayaw. Kaya kailangan doon tayo sa rules ng Lord. Amen po ba? Amen. Abe, the future can be now. Sabi ni Pastor Cyrus Gomez. When we bring the future work into your present. And then, the future can be now. Kaya nga sinabi ko kanina, yung time, ang Lord, perspective kasi ng Lord, ang point of view ng Lord, tapos na lahat. Naniwala kayo doon? Tapos na lahat. Kasi all-knowing siya eh. Kung all-knowing siya, alam na kaganyan ano mangyayari. Amen? Kaya, pag sinabi niyang alam niya na lahat, tandaan natin kung ano yung promises niya, panghawakan na natin. Huwag na natin hintayin yung future. Kasi, promises niya is now. Now. Amen? Parang gato yan eh. Ano ba yung ano ni Pastor Cyrus? Diba, ito yung past, ito yung present, ito yung future. Ang Lord, nakikita niya kagad yung ating future, kung ano tayo. Kaya siya sabi niya na kagad kung ano tayo future. Kahit na hindi pa natin nararanasan, pwede na natin i-claim. Kasi sinabi na ng Lord yung ating future. Agree ba kayo doon? Amen. Kaya sinabi ng Lord, ang problema kasi sa atin, may stack up tayo sa ating past. Hindi natin nakikita yung sinabi ng Lord sa ating future. Amen. Pag-usapan natin yung mamaya. Sabi dito, kaya yung future natin parang nagiging present. Kasi sinabi nun ng Lord yung ating destination. Nagiging present na. Kasi ang Lord, hindi siya bound ng time. Tayo, bound tayo. Nakita agad na niya. I believe that God will give you the grace to rise up and become the generation that God is looking for. Ang sabi ng kanta kanina, this is the generation. Diba? Ang sunod na lyrics? Washing over all. Ha? Washing over all our sins. Tapos, The people see. tapos nagkakaroon ng revival, di ba? Amen. I see a near revival. Amen. I see. Sabi dito, are you walking in faith and victory? Amen. Sabi, for us to see the future, kailangan natin faith. Di ba? Meron tayong pananampalataya na susweldo ako sa ganitong panahon. Kasi alam mo naman kasi sinabi ng upa niya, itong araw to sweldo mo. Di ba? Hindi pwedeng madelay yun, hindi pwedeng mauna. Di ba? Meron ka ng pinangahawakan na ito, susweldo ko. Ganun din ng Lord. Pag sinabi ng Lord na ito, ibibigay ko sa iyo, panghawakan agad natin. Amen? Pag sinabi ng Lord, tignan mo yung mga ibon sa sa kalangitan. Tignan mo yung mga isda. Diba? Hindi naman sila nagugutom. Pero
inalagaan sila, hindi sila, nasa well sila, pero hindi sila tumulong. Mas mahalaga pa tayo dun. Amen? Amen. Kaya kapag wala, pag sinabi ng Lord, ibigay mo na yung para sa akin. Kaya ba natin ibigay? Pag sabihin mo, Lord, mabalik mo ba? Diba? Minsan ganun tayo eh. Minsan ginagawa natin si Lord eh. Palatubuan. Lord, bibigay ko sa sabi mo kasi ibabalik mo eh. Triple ha? Ganun ba tayo magbigay? Lord? Ganun ba tayo mag-isip kapag nagbibigay tayo? Na binibigyan natin condition ng Lord. Lord, kulang ako pero pag binigay ko to, next week dapat triple na to Demanding sa Lord eh, no? Titled. Wala naman siguro dito ng gano'n, no? Wala. Amen. Sa kabila lang yun. Sabi, are you walking in faith? Kasi pag nagbigay tayo, parang pinapakita natin sa Lord na, Lord, hindi ako nakadepende kung ano nga meron ako. Sabi, nakadepende ako sa iyo. Amen. Kung ano man yung pagkakaloob mo sa akin, is binigyan mo ako, Lord, ng ability to create wealth. Amen? Hindi naman pwede na pag nabigay ako, Lord, pupunta lang ako sa bahay. Dating yung tinays ko, kailan tayo magbalik? Pupunta lang tayo sa bahay. Pwede ba yun? Diba? Binigyan natin ng Lord ng ability to praise God. Diba? Kailangan pa rin may proseso. Set your eyes on the promises of God. Pag sinabing set your eyes is understand. Pag sinabing mata kasi perspective. Ano yun? Paano mo nakikita? Paano mo naiintindihan? Perspective. Set your eyes on the promises of God. You only have one life journey. Amen? Meron lang tayo isang buhay. Hindi tayo pwede trial and error. Diba? Kasi kaya nagiging trial and error, hindi natin naiintindihan yung manual. Kung alam natin yung manual ng buhay, hindi tayo nagiging trial and error. Amen? Kaya natin i-operate kagad yung machine or anumang bili natin kasi binasa natin ng mabuti kung paano ino-operate yung makina. Pero kung di natin alam ang gagawin natin, pindot na tayo pindot kung ano yung mapipindot natin. Ganun pala yun. As exit mo ulit, pag napindot ulit, kamali, ganun pala yun. Ang tawag doon trial and error. Okay? Hindi mo kasigurado, pindot ka lang ng pindot, hindi mo alam kung ano mangyayari. Nakaranas na ba kayo nun? Pag bagong cellphone, sobrang excited mo, hindi niyo binabasa yung manual. Ang gagawin niyo para ma-explore niyo, pindot lang kayo ng pindot. Tapos na pinlock, no? Patay. Kasi hindi natin binabasa yung manual. Amen? Sabi dito, like the parables of buried treasure and the value of pearls, stop and at nothing to gain your entry into the kingdom of heaven. Amen? Ang buhay ba natin mas mahalaga pa sa lahat? Sa lahat ng bagay sa mundo, ang buhay ba natin mas mahalaga ba? Kaya sabi sa Bible, anuhin mo man yung mundo kung ang buhay, ang kaluluwa mo naman, ipapahamak sa impyerno. Tinutulad ng Lord ang kaluluwa natin mas mahalaga pa sa lahat ng bagay dito sa mundo. Amen? Ganun kahalaga sa Lord. Kaya kung ang treasure ay yung buhay, alam natin kung saan nakabaon, kung saan nakalagay, ano gagawin natin? We will not stop. Diba? Magiging aggressive tayo. Ano gagawin natin? Meron pala doon. Ibang may-ari, gagawin mo. Ibibenta mo lahat ng mga ari-arian mo. Mabili mo lang yung lupa na yun. Kasi alam mo, mas mahalaga pa yung kaysa doon sa lupa. Amen? Kaya napakalaga. Kapag meron bang, kumbaga merong, theoretical na, napalalo kasi sa K-drama. Kapag, yung lovely runner, diba yung sinabi niya yung sa kapatid niya yung lotto number na mananalo kasi galing siya sa future. Alam niyo ba yun? Oo. Ay, alam niyo ba sana? Uli! 2 beses. Ayun, 2 beses pa pinanood. 16 hours yun lang. Hindi, buwan pa yun. Nasa Baclaran pa. Okay. Sabi nga dito, pag merong nagsabi sa'yo galing sa future na ito yung lalabas sa lotto, ano gagawin mo? Ha? O syempre tatayaan mo. Di ba? Hindi pwedeng kasi alam mo na lalabas yun. Di ba? Kasi may nagsabi sa'yo na
Kumbaga magiging aggressive na. Ito tatandaan mo lagi yun kasi napakahalaga ng emotion. Ganoon din sa Lord, ay sabihin sa iyo ni Lord, ito yung pangako sa'yo. Ito yung gagawin mo. Aabangan mo ba yun? O hayaan mo lang? Diba? Paano ba tayo mag-react doon sa sinabi ng Lord? Kasi isipin agad natin, Lord, pera agad. Instant no? Eh, ang Lord, laging may post-process Sabi, ano ba? Sabi, we focus on the good and learn to direct our mind to clear of negative thinking and the lies that seem to bombard us every day. Amen? We must learn. Ano ba yung negative thinking lagi na in our natural mind na laging binobombard sa atin sa araw? Hindi ko kaya. Ito lang ako. Lagi akong kulang. Ang Lord, di kaya mag-provide. Ayan yung mga negative thinking na lagi nating binabaon ng kaaway upang hindi tayo makalakad in spiritual nating journey. Amen? Lagi tayo naka-focus doon sa mga natural na nangyayari sa mundo. Amen? Sabi nga, we are spirit man. Sabi lagi, we are spirit man. And we are the partakers of the divine nature ng Lord. Sabi ng partakers, diba? Nakakakuha tayo, nakaka-grasp tayo ng divine nature ng Lord. Amen? Totoo ba yun? Amen. Alam niyo ba yung kinreate ng Lord ang tao is we are divine? Yes. We are divine. Nawala ba kayo? Paano yata kayo naniwala? Diba kaya nga yung si Eva at Adan, yung hindi pa sila nagkakasal, diba? Hubad sila pero hindi nila nakikita yung kanilang pagkahubad. Kasi they are clothed with the glory of God. They are divine. Pero yung nagkasala sila, ano nangyari? Pumasok na yung natural mind. At nakita lang nila sila ay hubad at mayroon na silang pangangailangan. Amen? Kailangan mayroon na silang mga pangangailangan. Damit, meron pagkain. Kasi nawala na yung divine nature ng tao na nagkasala ito. At gustong ibalik doon yung Lord sa atin yun. Amen? Kaya nga sabi nga, we are partakers. Di man natin mag-grasp, mayakap ng buong buo kasi we are still dito pa sa katawang lupa, pero dadating yung panahon na magiging full divine na tayo. Amen? Amen. Ano nyo ba yun? Yes. Inaasahan nyo ba yun? Amen. Amen? Diba sabi nga, pagiging tayo, mga glorified body. Diba? Glorified body. Kasi yung tingin sila yung glorified body. So wala yung pagka-glory. Amen? Sabi, we must learn to recognize the wrong turns, replace unhealthy thoughts with the truth of God, and that we need accountability. Amen? We must focus on Jesus and not to become distracted. Ayan. Nadi-distract tayo dahil sa ating natural mind. Laging ang natural mind, laging lacking, laging kulang, laging hindi kaya. Kaya nadi-distract tayo. Uy! Ba't baliktad? Kaya pala po. Mali yung pagkalagay ng Sabi, we must learn that fear occurs when we take our eyes off Jesus. Focusing distraction invites problem, and doubts arise when we lose focus of Christ. Amen? Pag nawawala tayo sa focus, doon tayo nagkakaroon ng problema. Amen? Sino ba yung nawala sa focus? Sa Bible. Si David, di ba nawala sa focus? Araw, nung hindi pa siya ahari, lagi siyang nagpe-praise sa Lord kasi may heart. Pero yung naglalakad lang siya sa may kanyang balkon na ayita niya si Bathsheba, nawala kagad siya sa focus. Sabi niya, wow, ganda. Diba? Pakuha. Nawala yung kanyang focus. Amen. Sabi dito sa Mark 4:30, pakibasa po. And it says to them, do you not understand this parable? How then will you understand all the parables? Amen. Sabi dito, itong parable of the sower. Sabi, kung hindi natin naiintindihan to, hindi natin maintindihan yung lahat.
Amen. Napakalaga ng parable of the sower. Sabi sa Mark 4:18 to 19, and others are the ones who sown among the thorns. They are those who hear the word. Pakisabi sa katabi mo, the word. Itong mga taong to, nakatanggap. Katulad natin, kasi tayo, pag nakinig tayo, nakatanggap tayo. Pero ang nangyari nung natanggap na natin yung word, may word ba? May word ba sila natanggap? Meron, sabi dito. They are those who hear the word. Sabi nung may natanggap, ang problema, but the cares of the world and the deceitful of riches and the desires of other things enter in. Amen? Mas nanguna yung desire ng flesh. Amen? Kaya anong nangyari ito sa word? The word choke. Nasakal. Diba nasakal? And proves unfruitful. Minsan ba nagtataka tayo, bakit tagal-tagal ko ng Kristiyano? Magagalitin pa rin ako. Tagal-tagal ko ng Kristiyano, ito pa lugali ko. Meron ba kayong ganung... wala. Meron. Kasi kala ko, nagkakamalya tayo, wala pa rin eh. Okay lang ba? Hindi naman siguro okay lang, di ba? Kaya, anong nangyayari? Yung word na chuchok, at nakikita natin minsan, hindi tayo namumula. Diba? Yung fruits of the Spirit. At hindi tayo namumunga, pati tayo nakakaakay. Yung kaibigan ko, best friend ko, pati ko madala sa Lord. Yung katrabaho ko, pati ko madala sa Lord. Diba? Kasi nagiging unfruitful tayo. Bakit? Bakit hindi nakikita sa atin yung magiging makadiyos? Baka wala na tayong pagkakaiba sa kanila. Diba? Ano sabihin nila? Kung sasama sa iyo, pare-pares lang tayo. Kung sinungaling ako, sinungaling ka rin. Diba? Kung manggagancho ka, manggagancho ka rin. Kung baga wala nang pagkakaiba, wala nang separation, wala nang pagkakaiba between good and evil. Kaya, nagiging unfruitful. Wala nang nakikita pagbabago. Amen? Meron ba nakikita pagbabago sa atin? Amen. Amen? Kung may nakikita pagbabago sa atin, expose natin yung sarili natin sa mga tao. Huwag natin itago. Amen? Amen. Ay, may nagbago sa akin. Doon ako sa loob ng bahay. Katago natin. Sabi, ang ilaw ay nilalagay sa tamang lagayan para mag-shine. Diba? Diba pag tiginulik mo yung dots? O nga. Diba? Kailangan natin mag-shine. Hindi natin pwedeng itago kung ano man yung binago sa atin ng Lord. Amen? Kasi hindi tayo magiging fruitful. Magiging unfruitful tayo. Amen? Kaya, isang mahahabang lesson din yan na tinapik ni Pastor Cyrus. Kalahating araw niya yung topic na yan. Maganda sana kung pwede nga lang kayo lahat makasama doon. Marami kayong mapupulot na salitaan. Amen? Dapat nga si Pastor Wilbert magsasalita eh. Hindi nakapagsalita si Pastor Wilbert. Sa mes ng siyata ng salita, mag isang oras lang. Binigay niya na lahat kay Pastor Cyrus. Tapos ang nagsalita dalawa lang, tsaka si Pastor Ador. Isang oras lang din yun. Pero maghapon talaga, ang daming punong-puno, pag makita mo yung tao, talagang punong-puno ng word. Dahil walang hawak kundi Bible lang. Nakita ano, preach Bible lang. Wala siyang, hindi mo makikita kung meron ba siyang pattern na sinusunod. Yung Bible lang. Itong taong to, talagang punong-puno, nag-overflow. Kaya, hindi naman siya naliligaw eh, no? Naliligaw eh. Amen. Kaya makita mo yung tao na laging punong-puno talaga, na nag-uumapaw. Amen? God is all-knowing, all-powerful, and ever-present. God knows the future and has the plan for your life, which is infinite times better than any plan you have. Amen? Kung meron man tayong mga plano, ang plano ng Lord, laging mabuti. Laging better than our. Bakit tayo nakakaranas ng mga kahirapan? Kung maganda yung plano ng Lord. Ba't tayo nakakaranas ng trials? Ba't tayo nakakaranas ng long suffering? Long suffering ba yun? Sabi ba yung long suffering daw? Yung mag-asawa eh. Nag-asawa daw, nagkaroon daw ng long suffering. Yun na daw eh. Nakakasakal na daw. Sabi dito, bakit hindi hinahayaan ng Lord
na maghihirap tayo, na magkaroon tayo ng mga bagay na hindi natin naasahan. Alam ba natin, all-knowing siya, all-powerful siya. Bakit niya pinararanas sa atin yun? Ha? Para turuan? Para i-mold ko sa Christ-likeness. Kung si Jesus nag-suffer ng ganun, bilang tao. So, kasama yun na kung nakayanan niya, kakayanin din natin. Amen. Mayroon ako napakita si Dr. Frank Turek, sabi niya. May nagtanong sa kanya, bakit may mga bagay na evil na nangyayari sa kamunduhan, tsaka sa tao, sa mga anak ng Lord. Sabi niya, sino ba makakapagsabi na itong bagay na to hindi makakabuti para sa kanya? Wala. Di ba wala? Kasi minsan may mga bagay na dumadaan tayo na tingin natin talaga na hindi mabuti. Pero, iba pala yung magiging product nun. Nung pangyayari na yun sa buhay natin. Ay, iba pala yung magiging impact nun. Para mas lalo tayong maging mapalapit sa Lord. Kaya hindi natin pwede sabihin na itong pangyayari na to, hindi sa Lord ito. Hinahayaan ng Lord. Amen? Kaya, makikita natin na yung mga nangyari sa buhay natin, mag-trust lang tayo sa Lord. Amen? Magmaniwala na tayo, magtiwala lang tayo sa pangako niya. Kung ano man yung pinagdadaanan natin, may plano ang Lord. May plano ang Lord. Kahit na, kasi sabi ko nga, ang perspective natin, yung present mind lang. Yung ano lang yung nakikita natin, ang nakikita natin, problema, trials, suffering, nakikita natin ngayon. Pero, ang nakikita ng Lord, yung kabuuan. Yung kabuuan. Kaya, alam niya na hinayaan niya mangyari sa atin to dahil alam niya na makakatulong ito sa ating journey sa buhay. Kasi kung hindi dumaan tayo, hindi tayo dumaan doon, baka mangyari, baka hindi yun maging sign na, maging event para pagbago yung buhay natin. Amen? Meron isa ko naman napanood na namatay yung tatay niya. Bata pa siya namatay yung tatay niya. Tapos naging successful siya. Hindi ko alam kung naging successful lawyer siya o doctor siya. Naging successful lang siya. Yung namatay na rin siya, katanda, sabi niya, Lord, ba't mo kinuha tatay ko ng maaga? Ba't mo kinuha, Lord, ang tatay ko ng maaga? Sabi sa kanya ng Lord, kung hindi ko kinuha tatay mo, hindi ka mag-usumikap, hindi mo mararating yung destiny mo. Isipin mo na namatay yung tatay, yung parang destiny mo. Yung ba parang, Lord, parang ang sakit naman, kasi tapos na assignment ng tatay mo. Diba? Kaya kinuha ko na siya. Kaya hindi ko siya kinuha, hindi natin alam ano mangyari sa buhay mo. Baka napaniwalaan na. Diba, sabi nga sa Bible, lahat ng bagay nagkakalapit-lapit. Para sa ikabubuti. Amen? Tandaan natin, di ba? His plan is perfect. Pakisabi sa katabi mo, perfect. Perfect ang plano niya sa atin. Kaysa sa plano natin. His timing is perfect. Tayo lang yung nagpapadelay. Kasi, ang bagal natin kumilos. Ang bagal natin mag-respond sa Lord. Kaya, yung timing, nagkakaproblema. Amen? Ayaw pa lang, parang ano yan Gusto kitang bigyan ng kotse, pero ayaw mong mag-aral mag-drive. Di ba? Kaya nati-delay. Gusto na tatay mo bigyan ka ng kotse, pero ayaw mong mag-aral dahil tamad. Tamad lang naman Kaya, nangyayari, ayaw pa ibigay sa'yo kasi wala kang, dinidelay mo yung timing ng Lord. His motive and heart of love is for you, for your good. Ang iniisip ng Lord para sa kabutihan ng kanyang anak. Amen? Amen ba kayo doon? Amen. Sabi, if God is all-knowing, all-powerful, ever-present, why He allows to experience suffering, trials, and difficulty? Ito pala yung tanong ko kanina. At sa Romans 8:28, pakibasa po. And we know that for those who love God, all bad or good things work together for good, for those who are called according to His purpose. Amen. Sabi na, all things, for those who love, tayo ba nagmamahal sa Lord? Nagmamahal tayo ng Lord, ano man ang nangyari sa atin, good or bad, all things work together for good, for those who are called according to His. Lahat ng nangyayari sa buhay natin may purpose yan. Kailangan lang natin matutunan ano ba yung purpose ng pagsubok kong ito. Kaya
nauulit minsan kasi hindi natin naiintindihan kung bakit natin nabasaan ng Lord. We must refuse to dwell on failures and focus on the future. Tignan natin si Walt Disney. Sabi, Walt Disney was fired from the job because he was told that he lack of imagination. Natanggal ka sa pala. Kaya pala si Walt Disney, lack of imagination daw. If he focused on what he was told, there would be no Disney Corporation or theme parks. Amen? Si Colonel Sanders was 62 years old and with $105 tried to start a fried chicken franchise with his recipe. After 1,009 rejection, he worked to a deal with restaurant in Utah. The Kentucky Fried Chicken franchise was born. After 1,009 rejection. Tayo mag-reject tayo ng ang isa, ayaw na natin. Di ba? Wala na, hindi na umubra yan. Reject na ako ng isa. Ma-reject tayong dalawa, lalo na. Siya, tinan mo, 1,009 rejection. Si Steve Jobs and Apple started a small, and now Apple iPhones and computers are everywhere. And they have grown, expanded. Amen? Marami rin pinagdaanan si Steve Jobs. Thomas Edison invented the light bulb. Yung light bulb natin. Incandescent. He quoted saying, I haven't failed. I've just found 10,000 ways that don't work. Iba yung kanyang kaisipan no? Kung kaisipan niya kagad, failure siya. Wala na. Wala na tayong ilaw. Wala nang miracle. Wala nang wala nang liwanag ang buhay. What if each of these people had stopped moving forward after the first, second, and third time they failed? Every decision we make has its own consequence. Amen? What if nga, kung hindi sila natin na-enjoy kung ano naman technology na kaya nilang i-offer, di ba? Kung tayo makakain ng KFC na maraming ready. Di ba? Dahil kung hindi sila, dahil sa failure na sila tumuloy. Let me suggest, do not focus on past failures. Set your mind on the future. Choose to move forward. Sabi dito, focus on the future you have in Christ. Focus on your relationship with Christ. And focus on the plans that God has for your life. Sabi nga, at tandaan natin, alamin natin, ano ba yung mga plano ng Lord? At intindihin natin, ano yung mga plano ng Lord sa atin. Do not get weighed down with negative thoughts or distraction. Do not become so focused on what you want. Doon tayo nagkakaproblema Nagpo-focus tayo agad sa ating ano man yung gusto natin. Hindi yung gusto ng Lord. Imagine or think your life should be. Rather look to the Lord and His plan for your life. Do you trust God with your future? Amen. Pag naiba na, ayaw na natin matiwalaan ng Lord. Diba? Yung pumasok ako sa TUP dati, kala ko bumagsak ako. Sabi ko, Lord, ano na lang magiging parang iisip mo agad kung magiging future mo kasi bumagsak ka na agad. Parang hindi ka na makakapasok. Ang ginawa ang buti na lang si Ate Ami ata, medyo, kasi nauna si Naji doon, may nakilala doon. Pinakiusap ako. Hindi pala ako magsak. Na-late ako ng enrollment. Dapat kasi pagka pasa mo, i-confirm mo. Nasa Australia ako noon. Sa Australia ako noon, hindi ko alam. Na pumasa na pala ako, hindi ako nakapag-confirm. Yun, parang tinanggal ako sa listahan. Kaya ginawa ni Ate Ami noon, pinakausapan at naipasok ko. Pero, diba parang, pag gano'n, parang nawawalan ka na kagad ng, kumbaga magkakansayan dito pag medyo muna yung panahon ng mga bata ngayon. Ako, saan ako kapasok? Wala na yung future ko. Kaya, hindi mo naman na alam, no? Kaya sabi dito, put your trust in God with your future. Sabi, when were you were young, did you know what you wanted to be when you grow up? Pero ba kayo nangarap ba kayo mga bata pa kayo? Kirisha, yung bata ka pa, anong pangarap mo? Ballerina. Ballerina! Oo, bakit yan? Hindi mo gawin ka.
Si Iba Jake, yung bata ka, paano pangarap mo? Ha? Steward. Wow, Steward. Nabahay natin. Si Cloud, ano yung bata ka pa ha? Ano pangarap mo maging? Engineer na talaga? Wala lang ano, engineer. Si Dilidrin, yung bata ka pa, ano pangarap mo? Tatawa ka agad kung Cashier Kasi yan, gusto, no? ha? Cashier yan. no? Cashier. taas ang pangarap ng mga bata, no? Cashier, ballerina, Janitress, eh. janitress, mga pangarap. Si Pinudungdung nung araw, tawa-tawa. Dahil sa Central, pagpapasok siya, pag pinakasibilyan siya, di siya pinapapasok ng janitor. Ang nagbabantay doon, walang gwardiya, janitor lang. Sabi niya, paglaki ko, magiging janitor ako. Janitor eh. Kasi, ano siya, sama ng loob na, hindi siya pinapapasok. Yung pangarap eh, no? Sabi niya, sabi dito, minsan ng pangarap ng astronaut. Meron ko nangarap na maging astronaut. Fireman, pilot, doctor, a chief, or something else. Sabi, did your plans change as you grow older? Natrado ba? Ngayon, ano na yung pangarap mo ngayon? Ballerina pa rin ba? Hindi na. Ano na pangarap mo? CPA. Chicken pork adobo. Chicken pork adobo. Ikaw, ay di may pala sa pala, nakuha niyo yung pangarap. Ikaw ba, Jake, ano yung pangarap? Si Walters pa rin ba? Ay, nakuha mo na ako. Ako pala yung nakuha mo. Jumbo Airline. Jumbo Jet, Jumbo Jet. Tama na kaya para gusto mag-i stewardess. Jumbo Airline pa. Sabi, maybe you were not sure what you wanted to do growing up, but something sparked in your interest and moved it in that direction. Diba? Meron ba, pag namamature tayo, nag-iiba yung direction. Sabi, pray and seek God's direction regarding what to do. And then look forward to what God has for you. Understand, some open doors might look good. May mga doors na sabi nga, minsan maganda sa paningin, pero hindi pala. Si Micah yan, yung si Micah, itong nakaraan, meron siyang in-applyan ng dalawang companies. Yung isang company, may kakotse. Malaki ang ano. Pero ang nakita ng mama niya sa kanya, wala pa man din dito nagsimulang trabaho. Puro reklamo na. Ano yung yamin din? Puro reklamo na kagad. Sabi ni Badjit. Ang una kagad sinabi ng ni Badjit, huwag ka na yan. Kasi wala pa man din eh, di ba? Ano doon na kagad yung reklamo sa ano? Wala rin yung reklamo. Kaya sabi ng mama niya. Tapos yung pala, marami na palang sabi sa kanya ang Lord, pamamagitan ng mga classmate niya, ng mga ibang tao na huwag ka dyan. Kahit na maganda ang offer sa'yo, huwag mong i-grab yan. At ang sabi sa'yo ng Lord, meron ka nabasa? Sa LinkedIn, Sa LinkedIn lang sabi ng Lord. i-prioritize daw yung mental health kaysa sa sweldo at sa work. I-prioritize ang mental health kaysa kung ano man ibibigay sa'yo. Kasi yung ibibigay sa kanya, malaki nga, pero pagtatluhan tao. Diba? Pwede yung hatiin yung kasawa niya tatlong beses. Diba? Baka hindi na siya umuwi ng bahay. Diba? So, plus, mas-stress lang. Maganda nga benefit, pero wala ka namang kapayapaan. Amen? Kaya, minsan, matetempt ka. Pero sabi nga, baka hindi yung binibigyan. Kaya lagi ko sabi sa kanya, do not look for the job, look for a purpose. Kasi ano ba yung, kung saan ka man dadalhin ng Lord, ano ba yung purpose mo doon? At pag hindi mo na-get o nakuha yung anong purpose na ng Lord sa pinagdalahan mo, ano mangyayari sa'yo? Nagiging unfruitful ka. Parang mediocre Christian. Wala lang. Hindi ba? Gano'n. Walang pagbabago. Doon sa nakapagod, sabi nga, pag tayo nagbago, dapat natin nakapaligid sa akin. Ay susunod. Sabi, some closed doors are closed for a time until God's timing opens them. The key is, ano sabi din? The key is to pray. And seek God's plan and timing. Trust in God's plan with your future. Amen? God has a plan for your life. Ulit-ulit. Lagi may plano, magandang plano ng Lord. It is your responsibility to give heed to God's plan because His plan
for you to succeed and overcome the destruction and sinful desires that the enemy of your soul wants you to believe and follow. Understand you have a choice. Amen, lahat tayo may choice. Micah, may choice siya. Pwede niyang piliin yun, pero pwede niyang tanggihan. At pwede niyang, sa kabila. Baga, nasa kanya kung pipiliin. At ang kami lang ni Bajek, ay yung mag-advise sa kanya. At sabi ko lang sa kanya, lagi pag-pray. Ignahapin mo, isip mo yung ano ba sasabihin ng Lord. Ano ba yung sasabihin ng Lord? Sabi ito, don't dwell on past failures, obstacle and negative words that others might say to you, or lies of the enemy. Focus on the good. Do you know that God has great plan for you? Amen. Amen. Focus on the truth. Ano ba yung katotohanan? Ano ba yung katotohanan? He has a plan for you. Amen. Focus on God and the future you have in Christ. God has great plans for you. Ang kailangan natin is tiwala lang. Tiwala lang sa Lord. Sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, give you a future and hope. Here Jeremiah is writing the Jewish captives in Babylon. Ang background kasi noon, doon sila sa Babylon. At naghihintay sila na pakabalik na sa Israel. At alam nila na due time na ang kanilang pagbabalik. Yung 70 years. Kasi ayun yung practice nila. 70 years na sila ma-exile. At ang ginagawa ni Jeremiah, inabangan niya. Hindi naman siya naghintay. Kaya nga, lagi siya nagpipray, Lord, kailan ba kami makakabalik? Lagi niyang sinasangkulit, Lord. Kaya binigyan siya, Lord, ng assurance. Diba yung Jeremiah 29:11. God knew what was happening and He had a plan that would give them hope. God has planned for them to prosper even if they did not see it at that moment. Minsan kasi, gusto kagad natin evidence. Gusto kagad natin, mayroong kagad na tayo nakikita. Pag mayroong kagad tayo nakikita, nawawala. Nawawala yung faith. Diba? Nagiging nakabisa tayo sa evidence and result. Ganun kasi yung ka-oriented yung ating mind sa facts, evidence, and result. Pero ang Lord, hindi kami ibibigay sa iyo. Gusto niyang i-increase natin yung ating faith. It is a great comfort to know that God knew them and had trust regarding their future. The Israelites were to trust God. The same is today, or us today, God has not forgotten you. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka nalilimutan na Lord. Hindi ka nalilimutan na Lord. Amen. Dahil minsan, kung naisip natin, Lord, kinalimutan mo na ba? Ba't ako nandito sa lugar na ito? Diba? Pero tandaan natin, hindi tayo kinalilimutan ng Lord. He knows what He is doing is, and is not blind regarding your future. At that time, Jeremiah and the false prophet only pretend to know the future. The false prophet only pretend to know the future. The people were rebellious and did not listen to God. The prophets told of peace, but God allowed 70 years of captivity. The Jews could not see how they would break free from the bondage of Babylon. Yet, God had a plan, and once again, the people would listen and seek God. He would bring them back from captivity. Amen. As humans, we always try to make plans. We try to think what is the best for our life and strive to accomplish the plans we make. Amen. Talaga naman tao, wala naman tao siguro walang plano. Hindi naman tao walang plano sa buhay. Pero ang mahalaga kasi, yung plano natin is siya sunggunin natin sa ating Lord. Amen. Ganun din para sa trabaho, di ba? Hindi naman pag may boss ka, hindi naman pwede malalaman ng boss mo yung plano mo, execute mo na. Mapatukan ka nun. Siyempre, yung plano mo, ibigay mo sa boss mo. Sir, ito yung plano ko, ito yung kailangan natin gawin. Pag in-approve niya, ano man mangyari doon sa plano mo, pag-fail man ito o hindi, sagot ka niya. Kasi, nilapit mo sa kanya yung plano mo. At alam niya kung ano yung plano mo. Dapat na-foresee niya na nga kung mayroong failure o hindi. Pero dahil
diniskartihan mo, binaypas mo siya, kung ginawa mo na yung plano mo, ano man mangyari, hindi ka sagot ng boss mo. Diba? Kaya, sa trabaho, ganun din eh. Kailangan lahat ng plano. Meron kasing, mas nakakataas sa'yo na makakatulong sa'yo. Ganun din sa Lord. Kung may plano man tayo, iharap natin sa Lord. Bigyan, ito Lord, ang plano ko. Thy will be done. Mag-fail man ito o hindi, alam ko Lord, sagot mo ako. Diba? Ito yung author ng lahat. Sabi dito, only one problem, our plans are limited and imperfect. We need to pray and trust God. Minsan yung mga plano natin limited and imperfect, ginagamit din ng Lord yan. Diba? Para makita mo yung miracle niya. Amen? We need to stop trying to work our plans and pick up God's plan. The story of Gideon, Judges 6:12, pakibasa ko. And the angel of the Lord appeared to him, and said to him, The Lord is with you, O mighty man of valor. Amen. Yung nagpakita ang Lord kay Gideon, nasa ano siya eh. Ang istorya kasi yan, yung mga Ammonite, pag yung mga saka nila, yung mga herds nila, laging ninanakaw, laging nire-raid sila. Parang hirap na hirap sila sa buhay kasi nagpapasimula ka pa lang, nanakawin na yung mga ano mo, yung mga ari-arian mo. Diba kaya nagpe-pray sila, Lord, alisin mo kami sa bondage ng ganito, yung kalagayan na ganito. At ang ginamit is si Gideon. Mabis sa kanya ang Lord, sasabi sa kanya, The Lord is with you, O mighty man of valor. At tandaan natin si Gideon sa panahon nito. Nagreklamo siya, sabi niya, But Lord, ako yung pinili mo. Yung tribo namin, isa sa pinakamahina. Yung pamilya nga namin, isa sa pinakamahina din. Diba? Kumbaga, dapat iba na lang. Kasi, hindi namin kayang mamuno. Hindi namin kaya mamuno. Pero sabi sa kanya, ayun yung kanyang, sa natural mind niya, ayun yung nakikita niya. Mahina sila, hindi kaya ng tribe nila. Hindi na alam kung kaya ba nila ma-influensya ng ibang tribe para sumama sa kanila at gapiin yung mga Ammonites. Kumbaga, kung iisipin niya, hindi namin kaya. Pero ang nakita ng Lord sa kanya, ang sabi sa kanya, The Lord is with you, O mighty man of valor. Nakita na yung future niya. Nakita na ng Lord yung future niya. Kasi hindi man niya nakikita at the moment yung pagiging mighty man of valor, pero nakita na ng Lord. Amen? May nakita ang Lord sa inyo. Amen. Diba, pangawakan natin. Hindi man natin nakikita ngayon, pero pag sinabi ng Lord, pangawakan na kagad natin. Amen? 3 ways to focus on the future. If we go into embrace God's plan in our lives, we need to let go of our past and look for God, to God Almighty regarding our future. Let Him be the Lord and King of your life, not only as a Savior. Marami sa atin din, tinanggap natin ni Lord, tinanggap natin tagapagligtas nila, hanggang doon na lang. Hindi natin siya binibigyan ng puwang sa buhay natin as a Lord and King ng buhay natin. Sino dito nakanood ng The Forge? Panoorin niyo sa Netflix. Istorya yun ng Christian film siya. Maliban niyo muna yung mga k-drama ng 2 episode. Yun yung panoorin niyo kasi na 2 oras yan. Maganda siya, inspiring siya. At nakita natin dito yung isang binata dyan na meron sa kanyang pinapabitawan yung lolo na nagiging cause para ma-distract siya at mapalay sa Lord. Ang ano ba yun? Yung kanyang computer. Nakabalot na. Iniisip niya, sabi niya, tatapon ko ba ito hindi? Ang tanong niya lang sa sarili niya, sino ba ang Lord? Ako ba o ikaw? Kasi kung hindi ko tatapon niya, hindi ko aalisin niya sa bahay ko, ako yung Lord ng buhay ko. Hindi ikaw yung Lord. Nag-struggle siya kasi naman niya yung computer niya. Diba, nag-struggle talaga siya pero dumating yung na-realize sa sarili niya na hindi dapat siya maging Lord ng buhay niya. Dapat ang Diyos ang magiging Lord ng buhay niya. Kaya tinanggal niya. Tuwan-tuwa yung mama niya. Kasi yung nawala na yung buhay niya nakalaro, yung inutusan siya, pag inutusan siya, hindi niya nagagawa dahil nakalaro. Meron pa nangyari doon? Ha? Mais, marami daw. Marami mga kabataan ngayon, sobrang computer, may inutos sa mama niya, pagsaing ka!
Bumalik na yung mama niya, Wait lang. wait lang, bumalik na mama niya, wala pa rin sinain. Nakita niya nakasutot pa rin dun sa mga computer. Kaya, ayun, napapagalitan kasi lahat sila gutom. Ang mga mama pa naman, pag nagutom, parang mga leon. Ulang na lang, kainin ka. Naranasan niyo ba yun? Sobrang gayat ng mama niyo dahil wala pang sinain. Yung mama mo, bumili lang ng kailangan mo sa school. Sa pagbalik niya, wala pa rin yung sinain. Hindi, nagsahin na agad ako. Bago malis, eh, ito na nga nangyari. Nagsahin ka na nga. Pagbalik mo, sunog na. Ano doon lang sa wait? Sabi mo mga hindi ba naaamoy? Sabi yung sobrang focus sa laro. Sabi yung pang-amoy na wala. No? Hindi na naamoy na sunog na yung sinaing. Ano doon lang naman sa tabi? Sobrang focus yung utak niya. Nakapokus sa isang bagay. Lahat ng senses niya hindi na gumagana. Amoy sunog na. Siguro kahit may apoy siguro, hindi na rin makikita eh. Kasi wala na siya pang ano eh. Nakapataho na yung mata eh. Sabi, if we are to focus our future, we need to let go of our past. Amen? Kasi yung past natin ang nag-hold sa atin para maka-move forward tayo. Amen? At tandaan natin yung past failure natin, maging stepping stone lang natin yun. Maging tapakan lang natin upang maka-angat tayo sa buhay. Everyone has a past, but past doesn't need to define your future. Amen? Past mistake, you should be left in the past. We should learn from past mistakes. Amen? Do not repeat them. We should not focus on the past and think that the past is better than what our future is. Maraming mga tao na sa sobrang nakahold sila sa past, nasira na yung buhay nila. May napanood na matagal silang mag-boyfriend ng kanilang boyfriend. Nag-iwalay sila, hindi na siya makabubuon. Meron ba sa atin mo? Yung nag-iwalay tapos hindi na makabubuon. Wala naman siguro. Ang bilis mga isang buwan na may boyfriend na ulit. Ang bilis makabubuon. Hindi makabubuon. Ginawa niya, nagtomboy na lang siya. Dahil sa sobrang depressed niya. At wala na siyang tiwala sa mga lalaki. Sa sobrang depressed niya, wala na siyang tiwala sa lalaki dahil na-broken natin siya. Nagtomboy na lang siya. Babae na ngayon yung kanyang mga girlfriend. Diba? Nasira na yung future niya dahil dun sa kanyang past na nangyari sa kanya, yung pagiging broken natin dun sa boyfriend niya. And wala naman siguro dito nun eh. Exodus 6, 1-3, basa po. They set out from Elim, and all the congregation of the people of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they had departed from the land of Egypt. And the whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness. And the people of Israel said to them, would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the meat pots and ate bread to the full. For you have brought us out into this wilderness to kill these rules assembly with fire. Amen. Sabi dito, ito yung typical na hindi sila makaalis sa kanilang past. Binigay na ang pangako sa kanila ng Lord yung promised land. Ito yung land na meron silang freedom, meron silang liberty, meron silang, kumbaga, makaka-tribe sila, makaka-tribe yung nation ng Israel. Pero yung nakawala na sila sa bondage o sa slavery, ang inisip nila pa rin yung Egypt. Sabi pa nila, sana mamatay na lang kami sa Egypt. At least, nakasubo kami sa fried chicken tsaka sa steak. Mamatay kaming may subo-subong pagkain. At di nila nakikita yung future. Di nila nakita yung promised land. At ang nakikita nila yung kanilang past. Amen? Ayun yung naguhol sa kanila. Kaya ang Lord sa matitigas yung ulo nung matitigas yung Israelites na lumabas ng Egypt. Kaya hindi sila nakadating ng promised land. Kasi lagi sila nakatingin doon sa kanilang past. Sana balik na lang tayo doon. Masarap ang pagkain doon. Kahit na na-slave tayo, kahit na inaapi tayo, diba? At least, hindi tayo na katulad dito. Hindi nila nakikita kasi yun. Dinadaanan sila ng Lord sa proseso eh. Ayaw nila dumaan sa proseso. Gusto nila balikan yung kanilang
past. At hindi na nakikita yung promised land. The Israelites felt that it was better to live in the bondage of Egypt rather than what their future held. They view the present circumstances as impossible and their future as being worse. Amen? Yung tinanggap mahal natin si Jesus, na wala ba yung problema natin? Isa ka nagdagan pa. Di ba? Minsan, meron akong kakilala sa atin, parang ayaw ko tanggapin si Lord. Parang naririnig ko kasi pag tinanggap ko si Lord, mas dami problema mo. Di ba? Hindi nila nakikita yung future na kaya ibigay ng Lord. But they viewed their present circumstances as impossible and their future is being even worse. The people could not only think of what they had in the past as awful as it was, rather than they consider the future that had planned for them. The Israelites forgot the pain of bondage and only considered their satisfied stomach. Hindi nila naaalala yung nangyari sa kanila, di ba? Pinahihirapan sila sa Egypt. Ang inisip lang nila lagi yung kanilang tiyan. Trusting God with your future may be scary. Nakatakot ba? Sabi dito, if it were not for your faith in Christ. Amen? So often we forget the difficult times when we reflect on the past. Amen? Kaya makahalaga na makita natin yung future eh. Kasi nagkakaroon tayo ng hope. Meron tayong blessed hope. We should never live in the past because when we do, we miss out on the future God has for us. If the Israelites had turned back to the bondage of Babylon, they would have missed the blessing of God. It's not easy to let go of life's reign for our future, but the best thing we can do is to trust God with our present and for our future. Do not allow the past to hold you back. Decide every day to trust God, to trust the Lord, and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Amen? Kaya nakapakahalaga dito, not to lean your own understanding. Kasi ang ating understanding is limited lang. Kung ano yung naiintindihan natin sa nangyayari ngayon is hindi natin maabot kung bakit nangyayari. Pero ang Lord, alam niya yung mangyayari sa atin. Dito, number 2 is if we are going to focus in the future, we need to trust God with our present. This means trusting God in every circumstances, even those situations that look impossible. Amen? Minsan kasi, pag imposible, parang walang mangyayari. May nangyayari ba sa buhay ko? Walang mangyayari talaga. Pag walang mangyayari, natatandaan natin na may miracle ng Lord. Diba, tandaan natin sina Moses. Yung papunta na sila sa Red Sea. Hindi pa nila nahahapi. Ang nasa likod nila, hinahabol sila ng mga Egyptian. At sa harapan nila, ay may Red Sea. Cornered na sila. Kung ano doon tayo, ay ilagay natin sa litan. Imposible na ito mangyayari. Imposible may mangyari. Mamamatay tayo lahat dito. Di ba? Kasi pinupuso tayo ng mga Egyptian eh. Tapos sa harapan natin, Red Sea, wala tayong ibang dadaanan. Mamamatay tayo dito. Pero sabi ng Lord, sa mga sitwasyon na kala natin wala ng imposible, ang imposible na is may miracle ng Lord. Ano nangyari? Hinati yung Red Sea. Diba? Nakadaan sila. Nawala ba yung problema? Doon pa rin naman yung Red Sea. Diba sabi na, doon pa rin yung Red Sea. Doon pa rin yung problema nila, pero binibigyan tayo ng Lord ng way to escape. Amen? Hindi naman sabi, sige, mawala yung Red Sea. Hindi naman nawala yung Red Sea, di ba? Hinati. Nagkaroon ng way. Ang Lord, mga problema natin imposibleng makatakas, imposibleng masolve. Sabi nga, ang Lord, meron siyang way for us to escape. Amen? Meron tayong dadaanan. Basta ang mahalaga lang is magtiwala tayo sa Kanya. Remember your past is dealt with and your sin are forgiven because of faith in Christ. Jesus paid the debt of sin we could never pay. While we are sinners,
Jesus died for our sin. Amen? Minsan, ang kasalanan natin, ang nag-held back sa atin para tayo maka-move forward. Lord, hindi ako makalas sa kasalanan na ito eh. Hindi ako maka-move forward. Diba, kailangan natin ng help ng Lord. Amen? Sabi, no matter, you matter to God. Una, God had you in mind long before you were even a glimmer in your parents' eye. Hindi pa kayo nakikita ng iyong mga magulang. Diba? Sabi nga, when we are in mother's womb, pinili na tayo ng Lord. Amen ba kayo, Lord? Diba, hindi pa tayo nakikita ng magulang natin, hindi pa tayo lumalabas sa sinapupunan ng ating mga magulang, is pinili na tayo ng Lord. Diba? His mind is on you. Jesus had you in mind on the cross. Amen? Andaan natin, ikaw lang ang naista sa isip ng Lord, yung nakapako siya sa krus. Kasi alam niya na ito yung daan para tayo magkaroon ng kapatawaran. Kahit na napakasakit sa Kanya. Kahit na napakasakit sa Lord, sa Diyos natin. Sabi nga, hindi naman yung physical pain yung kinakatakot ng ating Panginoong Jesus eh. Yung shame na yung pinagpapatukan siya, pinagpapalo siya. Hindi naman yun yung yung kinakatakot niya eh. Ang kinakatakot niya, yung split second na madidisconnect siya sa tatay. Kasi yung split second na madidisconnect siya sa tatay, yung inangkin niya na lahat ng kasalanan natin, past, present, and the future na kasalanan natin, is na-disconnected siya sa tatay. Kaya yung pinakamasakit sa kanya. Naiyak tuloy ako. Pag naiisip ko kasi, parang sisipunin na naman ako dito. Your future begins in your present and moves forward, not backward. The future God planned for you you blossom with your decision to say yes, Lord, and involves yielding to the plan and the will of God. Pakibasa po yung mga Future involves being obedient to His plan and not demanding your own plan. Amen. Pag sinabing obedient sa plan, hindi natin i-demand yung plano natin. Di Lord, yung plano mo parang hindi maganda eh. Mas maganda yung plano mo. Ganun ba tayo ngayon? Kasi tandaan natin, yung plano natin, nearsighted lang tayo. Nakikita lang natin yung ating present time. Pero yung future time natin, Lord, nakikita yun. Kaya hindi natin pwede i-demand yung plano natin. Diba? Kasi nakalatag na yung plano ng Lord para sa atin. Amen? Your future involves listening to God rather than to the enemy's lies or other voices that have no understanding of God's plan. Amen? Sabi, how we act and what we focus upon has an effect on our lives and on the lives of around us. King David's action illustrates this. Amen? Sabi dito, ito yung sinabi ko sa iyo kanina, David trusts God, and because David is obedient and God honored and became king. However, one day, as a king, chose to sleep with another man's wife. The woman, Bathsheba, became pregnant. Di ba? Na out of focus si David. Ang Lord ang naglagay sa kanya sa pagiging hari. Dati lang siyang shepherd, pero naging hari siya. Pero, nagkaroon pa rin ng out of focus. Then David tried to hide his sin and committed more sin, including murder, and attempt to keep all his sins hidden. Diba? Pinapatay niya si Uriah. Para lang may tago yung kanyang kasalanan. Sabi, David was confronted and having a heart for God, repented. God was still able to use David, but Bathsheba baby died. Sa 2 Samuel 11 and 12. Amen? Tingnan natin dito na ang kagandahan ng kay David is yung dinumprot siya ng Lord, andun yung pagpapakumbaba niya. Kaya ginamit pa rin siya ng Lord. Di ba siya nga yung greatest king ng buong Israel? Kung tatanungin mo mga Hudyo, di ba yung greatest king mo? Si David ang sasabihin nila. Amen. Kaya, pakita natin, malapit siya sa puso ng Lord dahil andun yung pagpapakumbaba niya, ang bilis niyang mag-repent. Amen.
David lost sight of God's plan for a time. David was not focused on the present, not the future when he called for Bathsheba. He was called of himself, and as a result, lives were negatively affected. David was only focused on his selfishness and in the present. He wasn't focused on the future and what might happen when he sinned. Minsan, pag ginawa ko to, iniisip ko agad yung magiging consequence. Minsan ngayon, may mga pangyayari na alam mong kasalanan, pero minsan nagagawa mo pa rin. Pero dahil yung nasa ka na ng gagawin, may isip mo agad yung consequence. Pero masaya nyo ganun. Magiging consequence ng pwede mangyari kapag ginawa mo to. At nare-realize mo na mas mahirap na yung consequence maranasan natin. Meron kasi lahat ng bagay may consequence, ha. When we ignore God's plan for our life, we can distract and sin. It can cause us as well as others who have distorted view of God. It can cause you to turn away from God. Sabi dito, pag yung plano ng Lord, hindi natin sinunod, hindi lang tayo naapektuhan, pati yung mga tao na kapaligid sa atin. Naniwala kayo doon? Tandaan natin si Jonah. Sabi mga kahapon, si Jonah, may plano ang Lord. May inutos sa kanya, may instruction sa kanya. Gusto niyang puntahan niya ang Nineveh. Ang ginawa ni Jonah is pumunta ng Tarsis. Yung plano ng Lord, binaliwala niya. Anong nangyari? Umakas siya ng barko papuntang Tarsis. Ang ginawa ng Lord, pinadalhan ng bagyo yung barko. Diba? At sa sobrang takot ng mga tripulante, hindi nila alam gagawin nila, tinapon na nila yung mga gamit nila para hindi lang lumubog yung barko. At hindi pa rin talaga pinitigil, nagpray na sila ng kanilang mga Diyos, hindi pa pinitigil. Kaya nagkaroon na ng bunutan. At nabunot nga si Jonah. At sinabi niya, ano bang kasalanan mo? Inamin ng mga agad ni Jonah, sabi niya. Totoo talaga binigyan ako ng Lord ng instruction, ito yung plano niya, para ka Nineveh. Pero hindi ako sumunod. Kaya sabi niya, sige, tapon niyo na lang ako sa dagat. Diba, pagkatapon sa kakay niya sa dagat, biglang humupa ang bagyo. Diba, kung dahil sa hindi pagsunod ni Jonah, pati yung mga tripulante, halos mamatay-matay na sa takot. Apektado lahat na nakapaligid sa atin. Amen? Kapag hindi natin sinunod yung plano ng Lord, tandaan natin, pati yung mga nakapaligid sa atin, apektado. Amen? Mamahal lang sa buhay, yung ating mga ari-arian, yung ating mga diba? Lahat yan apektado. Kaya sabi nga, lahat ng bagay dito sa mundo, isang iglap lang pwedeng gawain. Amen? Pwedeng gawain. Kaya huwag natin pag malaki kung ano man meron tayo. Kasi anytime yan, pwede yung gawain ng Diyos. Diba? Yung sa LA pa yan nga lang eh. Kaya nila secure na yung mga bahay nila sa LA. Diba? Mamahal ng mga bahay nila worth 10 to 15 million kada isa. Yung ilang araw lang, wala pa isang ubus lahat. Ang estimated nila na nasunog is $30 billion. At ang mga karaniwan nasunog doon, yung mga celebrities, yung mga nasa Hollywood. Kasi sila yung mga ayaw na sa Diyos, mga artista sila. Diba? Sabi nila, mga godless town daw sila. Kaya nasunog yung Hollywood, yung lugar ng mga celebrity. At tandaan natin ang Hollywood kasi, ayaw nila sa Lord. Alam niyo ba yun? Tandaan niyo si Jim Cavill? Ano ba yan? Yung kumalat ng Passion of Christ. Alam niyo ba yun? Hindi. Manood niyo na ba yun? Sabi sa kanya ni Mel Gibson, kapag tinanggap mo tong role na to, malamang sa malamang, hindi ka na magkakaroon ng ibang role. Kasi wala na kukuha sa'yo. Kasi ganito sa Hollywood. Kapag nag-portray ka about mga religion o ganyan, wala na kukuha sa'yo. Totoo naman meron pa ba na parang wala na siya pala, di ba? Yun lang Kasi, pero sinabi niya sa sarili niya, alam niya na ito yung pinagagawa sa kanya ng Lord. Kung ano man yung consequence ng pagsunod niya sa Lord, okay lang. Okay lang. Kaya, pinutray niya talaga ng totoong-totoo kung ano nangyari kay Kristo sa Bible. Sabi nga niya, He emptied himself and
Sabi niya, Lord, pumasok ka sa buhay ko para ma-portray kita na maayos. At nakita naman natin, di ba maraming Christian na nagkaroon ng revival dahil yung napanood yung Passion of the Christ. Amen? Kaya nga, maraming kapalit sa pagsunod natin kay Lord. Ignoring God's plan for your life is never a good decision. Instead, we should give our plans over to God and let God have the reign in our life and follow His plan. Only then will our future will be all it can be. Amen? Doon pa lang natin makikita na magiging ayos yung madadaanan na papupuntahan natin ang ating destiny. Following God's plan is not something we are to do sometime in the future. We need to follow God's plan in the present and every day moving forward. Sabi nga ng isang philosopher, kung ano ka ngayon, produkto yan ng ano ka noon, ng past mo. At kung ano yung future mo, produkto yan ng present mo. Naniwala kayo doon? Kung ano ka ngayon, dahil yan sa future mo. Kasi ito yung ginagawa mo ng future mo, yung past mo, ito yung tamad ka, ito ginagawa mo. Kaya pagdating ng tambay ka, kasi di ka nag-aaral. Ipaging produkto yun ng past mo. Pero hindi naman porket yung future mo ngayon, wala nang pag-asa. Diba? Pwede mo pang baguhin para yung future mo, mabago. Diba? Kasi pagdating mo ng future, ay yung present mo, magiging produkto yun. Dahil yung pagbabago na ginawa mo nung past mo. Amen? Kaya, sabi nga ni Albert Einstein, di ako yun sabi niya, it is craziness or insanity to do a thing over and over again, pero gusto mong result is magbago. Same yung ginagawa mo araw-araw, pero maasa ka na may magbabago sa'yo. Craziness daw yun. Insanity daw yun. Hindi magsalita nun, hindi pa Christian. Pero naiintindihan nyo na. Diba? Kung gusto natin pagbabago, gusto natin mabago buhay natin. Pero yung plano pa rin natin na sinusunod natin, ang ulit-ulit na plano pa rin na sinusunod natin, walang pagbabago. Walang pagbabago. Craziness yun. Kumbaga, insanity. Kahangalan. At times, following God's plan for your life may not take a lot of sense. And yet, if you look back, you can see the hand of God making your future much better than if you follow your own plan. Amen? Saan ba binumuni-muni natin yung ginawa ng Lord na sa atin sa past? O kinalimutan na natin. Di ba meron mga ginawang mabuting bagay ang Lord? Yung mga testimony natin nung araw, di ba, lagi natin alalahanin yun. Para, sabi dito, nakita natin yung paano gumalaw ang Lord sa atin. At nakikita natin na, Lord, totoo nga, na dinidirect mo ko sa aking future. Pangatlo, if we are going to focus on the future, we need to deal with pride. Yan. Kentucky Fried Chicken. Kayabangan. Hindi pwede tayo masunod. Pride gets in the way on following God's plan. Pride caused the Israel to sin. In Joshua 7, 1-12, the sin of Achan. Amen? Masyado silang kasi panahon na yon, lahat ng girahin nila, talo nila. Pero si Achan, nasilaw, nawala sa focus. Ang hindi sunod yung instruction ng Lord, nagnakaw, binaon sa kanyang tent. At etong na isang life, mayayabang pa rin, sugod pa rin ang sugod, dapat sila talo. Doon na na-realize na wala na yung kamay ng Lord sa kanila. Kaya ang ginawa nila, sige, sino may kasalanan sa inyo, nagbunutan sila, nabunot niya si Achan, yung kanilang tribe. At ginawa ng Lord, pinurusahan yung pamilya ni Achan. Hindi lang si Achan isipin mo yung buong pamilya niya. Pati yung mga kamag-anak niya, pinatay. Dahil sa kasalanan ng isang tao. Apektado talaga, di ba? Pag nagkasala lalo na yung tatay ng tahanan, yung man of God, na nagdiwaliw sa kasalanan, apektado buong pamilya. Amen? Apektado buong pamilya. Lalo na yung mga man of God.
Mga man of God, mga tatay. Ay, sumagot. Tatay. Kasi oras na tayo bumagsak, tandaan natin, ang ating asawa, ang ating mga anak, sa atin ang ating yun. Amen? Kaya nga sabi dun sa isang napanood ko kapag ang tatay naging Christian, sa isang pamilya, kapag ang tatay naging Christian, 93% na nagliligtas yung kanyang buong pamilya. Pag ang nanay, 7% na. Mababa, no? Iba talaga yung pag ang naging, ang unang nakakilala sa Lord ay ang tatay, ang laki ng chance na magkaroon ng salvation ng buong pamilya. Amen? Kaya target natin mga tatay. Mahalaga yung posisyon, mahalaga yung ano natin. Mahalaga yung posisyon natin kasi pag nakashare tayo ng tatay din, isipin mo 93% maliligtas yung buong pamilya na kaysa sa mga asawa natin makapag-share sa mga asawang babae. Kaya napakahalaga ng ano natin, ng trabaho natin na makapag-share sa mga tatay din. Ha? Amen? Amen. Mga tatay sa tatay. When we go out on our own, do not seek God, and we are treading in a thin ice. Para daw tayo nakatayo sa ice na manipis. Anytime pwede nang bumagsak. Pride is always get in our way in following God's plan. Overconfidence will cause us to follow our own plan rather than seek God plans in His way. Minsan kasi ang problema natin, sa sobrang experience na natin, sa dami ng experience natin, minsan din na natin kinukonsider ang Lord, ay kaya ko na to, diskarte ko na to, kasi experience ko na to Nagkakaroon na tayo ng, hindi tayo nagkukonsult sa Lord. Dahil minsan sobrang experience na natin. Minsan sobrang kayabangan natin. Diba? Tigasan ng ulo. Ano pa isa? Katamaran. Katamaran. Amen. Conclusion. Noos na. Ano ba ako na ba yung salita? If you want to succeed in your walk with Christ, you need to focus on your future in Christ. You will need to stop focusing on the past. You will need to trust God with your present and your future. You will need to humble and not allow pride or overconfidence to rule your heart. And you will need to set your plans aside and seek God's plan for your life. Life is a journey. Focus on your future in Christ and not on your plans or past mistakes. God has planned to bless you, giving you hope and future far better than you know. Your plan is only temporal at best. Temporary lang ang plano natin. Ang plano ng Lord is eternal. Amen? Ang plano ng Lord, hindi lang dito. Hanggang dun sa sunod na buhay. At gusto niya kasama ka niya. Amen? Kasama ka niya. Because God's plan, you have an eternal future with Christ in glory as you walk in faith and victory in Christ. Remember, Jesus said, He'll prepare a place for you. Yan pangako niya. Diba sabi niya, mauna ako. Kasi ipiprepare ko yung place for you. Kanya-kanya tayo. Hindi, kanya-kanyang place tayo doon. Kanya-kanya tayong mansion. Remember, He is returning for you, His bride. He is returning soon. And His plan and timing are perfect. Choose today to set your life plans aside and follow His plan. Amen. Amen. Naintindihan po ba? Naintindihan? Amen. Nasa same page tayo, ha? Sabi, yung ating future, i-dedicate natin sa Lord. Kasi kung ano man yung meron dito sa lupa, temporary lang to. Lahat ng bagay dito is wala. Ang mahalaga yung doon sa susunod na inaasahan natin yung susunod na buhay. Kaya nga tayo nagsusumika, kasi inaasahan natin yung susunod na buhay. Amen. Yung walang sakit, walang pain, wala lahat. Puro joy. Amen. Kaya tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, lahat, Lord, ng aming plano, Lord, ay dinededicate namin sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng desire, Panginoon, upang masunod ka namin ang iyong kalooban. At maraming salamat, Lord, kung meron man kami, Lord, na tinatago, Lord, na hindi kaaya-aya, Lord, mga kasalanan, Lord, na nag-head sa amin upang hindi kami makamove forward, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. At bigyan mo kami, Panginoon, ng grace upang
magawa namin, Lord, yung mga bagay, Lord, na hindi namin kaya gawin, Lord. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na mag-empower sa amin, Lord, upang ang mga lies ng kaaway, mga deception ng kaaway ay hindi makapanig sa amin, Panginoon. Lord, put us up the armor of God sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na isik ka namin, Lord, pag-aralan namin, i-meditate namin ng iyong word, dahil ikaw, Lord, ang eternal word of life, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I-bless mo, Lord, ang bawat isa na nakinig, Lord, ng iyong salita, Lord. Hindi lang namin ito napakinggan, hindi lang namin naiintindihan, Lord. May bahagi namin ito, Lord, sa aming buhay, Lord, at sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na malakaran namin ito, Lord, ng accurately, explicitly, Panginoon. Mag-obey kami, Lord, ng sa iyo, Lord, ng tama, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I-bless mo, Lord, ang bawat isa. I-bless mo, Lord, ang aming buhay. I-bless mo, Lord, ang aming mga mahal sa buhay. Yung mga dumadaan, Lord, sa anumang sakit. Maraming salamat, Lord, sa kagalingan, Panginoon. Sa mga kapatid namin na nangangailangan, Lord, maraming salamat, Lord, na ikaw, Lord, na nagpo-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po. Ikaw po may taas sa buhay namin. Ito po ang aming samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kayo, sino po, pakitaas po ang inyong kamay. Sino po yung nagdidesisyon dito na iwanan na yung kanyang nakaraan? Okay? At lakaran yung hinaharap na ipinakita ng Panginoon. So, yung gusto pong manatili sa kanyang nakaraan, yung hindi makapag-decide kung siya'y lalakad sa Panginoon o hindi. Meron po ba na gustong manatili sa kanyang nakaraan? So, manatili pong nakataas yung kamay ng mga gusto nang iwanan yung kanilang nakaraan at nag-decide na isuko ito sa Panginoon upang ma-release po ng Panginoon yung future na kanyang nakalaan para sa inyo at hindi na kayo manatili dun sa presenteng kalagayan nyo, kundi kung ano yung pinapakita ng Panginoon sa inyo po para sa inyong hinaharap. Tayo po'y manalangin. Panginoon, narito po ang iyong mga anak na nag-decide na kung ano man, Panginoon, ang nakaraan nila, mabuti man ito o pangit sa kanilang paningin, pero ang lahat ng mga pangyayari sa buhay na nagmamahal sa iyo, Panginoon, it is for our own good. Lalo na po ang lesson na aming natutunan upang ang Christ-like character, Christ-like breakthrough thinking ay patuloy pong ma-mold sa amin at patuloy na mag-manifest ang iyong kapangyarihan na gumagawa sa aming buhay. Lord, we are letting go. Kung kanino naman namin isinalig ang aming pagtitiwala sa lahat ng aming pangangailangan at hindi sa iyo. Forgive us, Father God, kung sa tao po namin ito isinalig, sa trabaho, sa karir na meron kami, sa negosyo. Patawarin mo po kami, aming Ama sa langit. At kung nagamit man ito upang gawin namin ang aming sariling kalooban, inihihingi po namin ito humbly, Panginoon, ng kapatawaran sa iyong harapan. At Lord, narito po kami, tinatanggap ang pagpapatawad mo at mga pagbabagong gagawin mo pa sa aming buhay. Yes, Lord, thank you for the bright future sa destiny na aming lalakaran na magkakasama at individually, Panginoon, sa bawat pamilya. Dalangin ko po ang pagkakaisa, ang pagpapatawaran, dahil may gagawin kang mabuting bagay, higit na maglaking bagay, Panginoon, para po sa iyong iglesia. Nais mo lamang, Lord, ang pagpapakumbaba ng iyong mga anak, ang pamumuhay sa iyong mga salita at kapahayagan na ipinagkaloob mo po, Panginoon, sa amin. Ang seed na nakatanim, Lord, dalangin po namin na makita mo na mabuting soil ang pinagtamnan at ito ay magbubunga. Salamat po sa mga pangako mo
Ikaw ay Diyos na tapat sa iyong mga pangako. At kung nakikita mo na kaya na po namin i-handle, Panginoon, ang lahat ng ipinangako mo sa amin, hindi lang sa salvation, kundi, Panginoon, yung pagiging hari mo sa aming buhay. Sa maliit na pagkatiwalaan mo kami, mapagkakatiwalaan mo rin po kami, Panginoon, sa malaking bagay. At dalangin ko, Panginoon, yung calling ng bawat isa. May ibinlagay ka sa amin, may assignment kang binigay sa amin. Lakaran po namin ito na may pananampalataya na kasama ka namin. Abutin namin ang mga taong ipinaaabot mo, Panginoon. Huwag naming iwasan. At Lord, kung nakapasok man sa iyong iglesia, ang anumang mga negatibong bagay, ang mga spirit ng rebellion, unbelief, Panginoon, at hindi po pagtitiwala sa iyo ay amin ang sinasaway sa pangalan ni Jesus. At patuloy, Panginoon, na ang iyo pong katapatan, ang patuloy na mag-dwell kami dito, Panginoon. Ang kagalingan na nagmumula sa iyo, spirit, soul, and body, Panginoon, patuloy po naming inaangkin, hindi lamang sa amin, personal, kundi sa aming sambahayan, kung amin pong ipapangaral ang iyong mga salita na may kapangyarihan ng banal na spirito na nasa amin. Yes, Heavenly Father, tunay, Panginoon, na nais mo po, Panginoon, ang Church of the Future, na matatag, patuloy na naninindigan sa iyong mga salita, araw-araw, ipinamumuhay, Panginoon, ang katotohanan na aming tinanggap, at makikita po namin ang victory, Panginoon, sa lahat ng aming endeavor, Panginoon, upang makita po si Kristo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo po kaming dadalhin, Panginoon, sa kingdom explosion, na patuloy makita po ng bawat isa. Gagamitin mo kami, Panginoon, sa anumang kaparaanan, kung kami po ay nagpapakumbaba at willing na sumunod, Panginoon, sa iyo. We are letting go of our past na mediocre, Panginoon, tamad, hindi naniniwala, kundi, Lord, we invite, Panginoon, ang belief, ang faith of God, na patuloy, Panginoon, ipapamuhay namin. At hindi na po kami magdedwell sa anumang ibinubulong ng kaaway, kundi ano yung sinasabi ng banal na Espiritu sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isang naririto at dalangin ko, Panginoon, that as we honor you with our tithes and offering, acknowledging, Lord, that everything we have comes from you. Wala po kaming pag-aari, Panginoon. Pero salamat, Lord, for the spirit of stewardship na binigay mo po sa amin. At makita mo, Panginoon, na good steward kami ng lahat ng ipinagkatiwala mo. Maging ng oras namin, ng salapi, Panginoon, na aming kinikita sa aming pagtatrabaho. Wala pong pandaraya, Panginoon. Wala nga pagnanakaw ng oras. Kundi kung ano yung oras na inilaan ng aming opisina, ng aming employer, knowing na ikaw yung aming employer, Panginoon, unang-una. Pangalawa na lang po, Panginoon, ang aming pinagtatrabahuhan. Pangalawa na lang, Lord, ang negosyong aming inaasikaso. Ikaw po, Panginoon, ang ina-acknowledge namin. And you have given us the power to make wealth, Panginoon. Hindi po aksayahin ang mga bagay na binibigay mo sa walang kapararakan. Thank you, Lord, for the wisdom to invest wisely, Panginoon. At salamat din, aming Ama sa Langit. Makikita at mararanasan po ng mga nananampalataya kung paano ang mabuhay in prosperity habang narinito sa lupa, gaya ng sa langit. Thank you, Father God, at patuloy po na angkinin namin ang para sa amin at makita mo, Panginoon, na we will raise up, Panginoon. We will raise up in this church, Lord, mga next-gen leaders na committed at patuloy po na ginagawa ang iyong kalooban sa kanilang buhay. Thank you, Lord. Anumang lugar, saan lugar man kami nandun, gagamitin mo po kami. At patuloy, Panginoon, na patatagin mo po ang bawat isa. Yes, may mga pagsubok, problemang darating, hindi po nawawala yan. Pero kaakibat ng pagsubok at problema, Panginoon, ang enablement na nagmumula sa iyo, especially, O God, kung kami po ay laging connected
sa grace mo, sa patuloy mo pong pangungusap at pagsunod, Panginoon, na nakikita mo po sa aming buhay. We are letting go of ourselves bilang Lord ng aming sarili. We are letting go of our career. We are letting go, Panginoon, ng mga kursong ipinakuha mo para magawa ang iyong kalooban kung saan kami naroroon. Hindi po yung sarili namin ang masunod, kundi ikaw lamang, Panginoon. Thank you, Father God. Bless each one at ikaw po ang patuloy na manguna at maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kagalingan, salamat sa pananampalataya, salamat sa pag-asa, sa mabuting future na nakalaan po sa bawat isang nananampalataya sa iyo, sa pangalan ni Jesus.